Okay, magandang araw ng Panginoon. At muli, tayo po ay nandito upang mag-aaral muli ng kanyang mga salita. At ang lahat ng bagay na pinag-aaralan natin ng this end time ay nakapatungkol po talaga sa mga mangyayari sa mga panahon ngayon at saka sa mga hinaharap pa, upang tayo po ay hindi magaya na sa sanlibutan, sa mga taong hindi kumikilala sa Panginoon, na sila po'y naliligalig, babagabag, natatakot, at nagpapanik, at nagpapanikbaying pa rin. So, that things is a sign of lack of trust and faith in the Creator. Kaya po hindi po tayo dapat nasasama sa kanila. Kung ang ating pag-aaralan ngayon, another na pagpapaalala sa atin, ano ba yung mangyayari sa kasalukuyan, ang mga nangyayari sa kasalukuyan sa darating pang panahon at itong kawakasan po ng panahon ng tao. Yung pong tinatawag nila dito end time. Ang kawakasan po ng panahon. Sabi, hindi po kawakasan ng mundo. Palagi ko pong inuulit-ulit ito. Hindi po magugunaw ang daigdig. Ang pong magugunaw ay ang gawa ng tao. Yung pong yung mga proud of men ngayong kasalukuyan ang ginagawa nila. So, tayo pong lahat ay nasa isang kalalagayan ngayon at nakababasa pa lang po sa ating news dito sa mga bagay-bagay na pinapakita nga po, even sa YouTube, doon po sa mga news sa ibang mga part po ng media, at naahawa po ako sa ating bansa sa kasalukuyan na para po tayong mga pulubi. Ang Pilipinas ay parang pulubi na sa kasalukuyan na naglilimos po ng langis sa ibang mga ASEANs, which is the Philippines is one of the most mayaman sa kalikasan. Sobra-sobra po ang yaman natin sa kalikasan. And yet, dahil po sa kasakiman at pagtutok ng ibang mga may kapangyarihan na mga superpower, natipigil po tayo upang makuha natin itong mga natural resources na ito. Tayo po'y tinatakot, tulad nga po sa may banda po ng Baler, 200 miles from sa dalampasigan ng Balera, nandun po ang tinatawag nilang Benham Rise, na kung saan ang natural gas doon na ibang klase ng heavy water, na solid, heavy water na tinatawag na magpapayaman sa ating bansa. Within 2 years, pag yun ay pinakilaman natin at kinuha, hindi na po tayo mahahawakan ng kahit sino. Tayo po'y tinatakot. Ang sabi ng ibang check, sabi po, kung sino may utos, yan daw po ay isang kaldera. It means a super volcano na nasa ilalim daw po. I don't think so. Kasi po, matagal na po yan. Panahon pa po ni Ferdinand Marcos Sr., alam na niya yan. Pero hindi yan pinakikilaman dahil meron pong pumipigil na makapangyarihang mga bansa. Ayaw nila na tayo yumaman upang makontrol nila ang bansang Pilipinas. Hindi po ako namumulitika, wala po ako sa bagay na yan. But still, I'm just saying the truth. Mayaman po ang ating bansa, pero kanina nabasa ko, nangihingi tayo ng langis sa iba. Sa Malaysia, sa Japan, they are offering us $10 billion daw to supply our fuel. Siyempre, na naman yun. Dahil ang ating pong mga fuel, ang ating mga gasolina, mga diesel ay nanggagaling po sa Middle East. So, nakaharang po ang mga yan. Supposed to be, binibigyan po tayo ng Russia ng langis na yan na kailangan natin.
fuel na yan, pero meron pong pumipigil na makapangyarihang bansa na naman. Ayaw nila tayong bumili doon sa Russia. Dahil kaaway nila. Kawawa po tayo. We are being dictated by other powerful nation. Kaya po tayo nagiging kawawa. Kailan po tayo babangon bilang isang Kristiyano na manalangin upang sawayin ang kamay ni Satanas sa ating bansa. Ano po, marami pong mga panahon na nakalipas na tayo po ay nagmumukhang kawawa dahil po sa politika. So, ito rin ay ating ipanalangin na sawayin ng Diyos ang kamay ni Satanas sa politika ng ating bansa. So, we commit everything to you, Lord, na ang aming bansa ay maitaas sa iyo. Darating ang panahon na alam namin gagamitin mo ang bansa namin upang ito ay magamit mo sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa buong Asia. So, before ipanalangin po ninyo lahat ng yan, even ang pong nangyayari sa Russia and Ukraine na patuloy pa rin po ang labanan. It's almost 5 years, hindi pa rin natitigil, dami na pong namamatay, million of sundalo ng Ukraine, million din po na sundalo ng Russia ang namamatay. Ang mga mercenaries, marami na pong namamatay doon po sa Iran, Israel, at sa mga ibang mga Middle Easterns na mga bansa, dami na pong nawawasak dahil sa mga gulong yan. But still, sabi ng ating Panginoon Kristo sa Mateo 24, lahat ng yan ay mangyayari, subalit hindi pa yan ang wakas. No, so we have to pray for that, na tayo po'y manatiling matatag at magtiwala sa Panginoon. Today, kahapon po, ay na-invite kami na i-pray over po ang aming anak ng aming pamangkin. Bali, apo na po namin ito. But hindi po kami pumwede dahil po masyadong mainit ang ating pong may bahay. Hindi po ako nag-a-announce sa inyo na just pray for her. Ilang araw na pong palagi pong dumadalas po yung kanyang palpitation. Minsan po, maabot po ng 3-4 times every 1 minute. 3 to 4 times every 1 minute. Minsan po, maabot po siya ng 5. So, hindi pa naman po talaga yun alarming. But, sabi po ng aming binabasa, nagsisearch ako, ang palpitation naman ay harmless. Talagang kumisan, kung kailan ka magpapahinga, doon siya sumusumpong. At kumisan, kulang ka raw sa potassium or either na kulang yung dugo, ganyan. But still in all of this, we know God is in control. Kaya po tayuan natin yung sinabi ng ating Panginoon Diyos doon sa Isaiah 53, by His stripes you are healed. Kaya pong lahat ay gumaling na sa lahat ng ating karamdaman na spiritual, body, soul, and spirit. Yan po sasabihin sa English. Body, soul, and spirit, we have been healed from this weakness. Pero yun nga po, nandun pa rin tayo sa laman, sa flesh, kaya kung minsan meron tayong dinaranas na gano'n. But claim po natin na our Lord Jesus Christ, the Holy Spirit is residing in us, at siya po ang gumagalaw sa ating katawan ngayon. If ganun po ang ating pananampalataya sa Kanya. So, He commit everything to you, Lord. Maging ito pong isa sa aming apo na inihandog kahapon, though we are not there, our presence is not there, but the presence of yours ay nandun po, Ama. So kami po ay kumikilala na ikaw ay nasa iyong mga anak saan man sila. From their parents, Lord, na nagkakaroon po ng pananampalataya sa iyo. From their parents, alam namin, Panginoon, lalo na po sa aming mag-asawa, mula sa amin, na nagpasimula ka sa akin, sumunod ang aking asawa at pagkatapos ang aming mga anak.
Then ito ay, Panginoon, ay lumaganap sa aming mga kapatid, sa aming mga magulang. At nakita namin ang iyong pagkilos, how you save them, O God, even our brothers and sisters and in-laws na sa makabilang buhay. In the last minute of their breath, Lord, you save them and forgive them. Kaya po kami naniniwala, Panginoon, that you have chosen our family, both sides of it, O God, the Gonzales and the Prince. Kasama na po ng iba-iba pa ang mga extended families namin nakakasalamuha sa ngayon. So we commit, O God, this child, Lord God, Brittany Claire. Though ang aming po ginagawa ay paghahandog, kahit wala po kami dito, nandyan ka, kung saan man sila ngayon. We are dedicating, O God, this child. Yes. She's an infant, O God, as of now, until she become 2 years old, Lord. Doon pa lang po mawawala yung kanyang pagka-infant. But still in all of this, O God, we commit to you. Tulad po, Panginoon, ng iyong pangako, nang ikaw, Panginoon, ay nangangaral at biglang lumapit ang maraming mga bata sa iyo, aming Panginoon Kristo. At sila'y binabawalan ng iyong mga alagad, ng iyong mga apostol. Subalit sinaway mo ang mga apostol na ito at sinabi mo, huwag niyo silang sawayin sapagkat ang kaharian ng Diyos ay inihanda para sa mga batang ito. And we know, God, from our clan, mula sa amin, sa mga magulang pa, na kumikilala sa iyo, we know, God, na ang mga batang ito na isinisilang under your name, Christ, ay yung inilalagat para sa iyong kaharian. Sila ay mga inosente at ignorante sa anumang bagay ng kasalanan ng sanlibutan, subalit sila ay lumitaw, not because of God, dahil sa gagawan ng tao, but it is your plan na ang mga batang ito ay lalabas upang maranasan nila ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamahal, ang pagliligtas. Even, O God, hindi lamang sa mga batang ito, kundi sa mga magulang. May they learn, O God, sa mga magulang na ito, na may they learn, O God, na patnubayan ng mga batang ito papunta sa iyo, tungo sa iyo, hanggang sa makilala kanila ng lubusan at sama-sama kaming lahat as a clan, as a family, as a church, ay enjoy ang iyong kaharian sa iyong muling pagbabalik. Yun po ang aming dalangin, Panginoon. Both sides of our family, na ikaw, Panginoon, ang tumugon sa lahat, Panginoon, ng aming mga panalangin na ito. Save our clan. Yes. Save our clan, O God, in Jesus' name. So we dedicate this batang ito, wherever, kung sino man po ang nasa tabi niya, nakikita mo, lay your hands, O God, sa batang ito, habang tinataas namin ang aming kamay patungo sa kanya, saan man siya naroon. Hayaan mo ang iyong kamay ang siyang pumatong sa kanya, sa kanyang ulos, sa kanyang buong katawan. Yes. Na balang araw, ikaw ay kanyang makilala, na binigyan mo siya ng pagkakataon na lumabas dito sa lupa upang ikaw ay makilala at maranasan na niya ang pag-ibig mo, lalo na doon sa kaharian. You have created, O God, ang nilikha mo ang kaharian na ito para sa mga bata at sa mga taong kumikilala sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya po pinagkakalob namin sa iyo, si Brittany Claire, Yes, Lord. take care of her, O God, body, soul, and spirit. Bakuran mo siya ng iyong pag-ibig, kasama po ng kanyang pamilya, nagsama po ng kanyang mga lolo at lola. Hayaan mo, Panginoon, na sila kumilala sa iyo at ipagkaloob ang lahat sa iyo, maging sa mga batang ito. Even, O God, sa lahat ng aming mga pamangkin,
mga apo, in both side of our family, those parents, Lord, help them na sila'y kumilala sa iyo Opo. at maging tagapagligtas kanila Yes, at sama-sama kami sa iyong kaharian. Salamat po sa iyong pag-ibig, salamat po sa iyong gagawin, sa mga salita mo namin pag-aaralan. yes, Lord. Hayaan mo, Panginoon, ito ay magbukas ng aming kaisipan at espiritu upang makilala namin ang tunay na pag-ibig mo at ang pagliligtas niya ay handa mo para sa amin. Yes, Lord. Hayaan mo, Panginoon, na makita namin ang katotohanan ito upang aming itong ipamuhay at panindigan sa araw-araw. Salamat po, Ama, sa lahat ng ito. Pagkaloob mo ang lahat ng bagay na kailangan ng iyong mga anak habang sila'y nakikinig. Body, soul, and spirit, Lord God. Habang sila'y nakikinig, nanonood, at sa mga manonood pa at makikinig pa, kayo po ang patuloy na kumilos sa kanila. Yes. We can say, Father God, pray for them. Let your love flow. Let your love flow. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. So, atin na pong buksan ang ating mga Biblia sa Pahayag 19. Okay. At ito po ay isang pangyayari na mangyayari sa hinaharap. Ano po? But before it will happen, meron pong mangyayari na mga sequence of events from today. Ito po ay nagpasimula na napakatagal na. Ano po? Bago pa dumating ang ating Panginoon Kristo, ang lahat ng mga nasulat sa Biblia, mula sa Genesis hanggang sa Book of Daniel, ay patuloy pong nangyayari at mangyayari pa sa hinaharap. Pero ito pong ating babasahin na siyang bali po, ito yung kadugtong ng Book of Daniel, ang Revelation. Ano po? Kasi po, kung babasahin po ninyo ang Revelation, merong isang pangyayari dito na may nagtanong ang isang anghel at sino ba ang makapagbubukas ng aklat? Ano po? At ang lahat ay tumahimik. At walang kumikibo. Maaring nananangis ang mga anghel sa oras na yon dahil wala pong nagtataas ng kamay. At maya-maya po ay tumayo ang salita ng Diyos at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng tao. Siya ang magbubukas ng selyo ng Book of Revelation. Kasi po isinara yan sa Book of Daniel, sa last chapter po ng Book of Daniel. Yung po ang utos ng Diyos kay Daniel. Daniel, isara mo muna ang aklat. Sapagat marami ang maghahanap ng karunungan. At ang pangako sa kanya sa huling araw, siya muling mabubuhay. So, naisara po ang aklat sa Book of Daniel at ito po binuksan sa Book of Revelation. At nandito na po tayo sa wakas ng panahon natin ngayon. Tayo po ay mapalad sapagkat pagkikita natin ng lahat ng kapahayagan ng banal na kasulatan na mangyayari. Mapalad sapagkat makikita natin kung paano ang Diyos ay kikilos sa ating buhay. Kung paano niya tayo ingatan, kung paano niya tutustusan ang lahat ng ating pangangailangan. At makikita natin ang kanyang pag-ibig kung paano ito kumikilos sa kasalukuyan. Magulo ang sanlibutan, and yet tandaan po natin, habang ang mundo ay sumisigaw ng kasiyahan, ang Panginoon ay tahimik na kumikilos sa kanyang mga anak. Hindi ninyo napapansin yun, marahil. Pero kung ninyo papansinin ang inyong buhay sa ngayon, God is moving silently. Hindi nyo napapansin. Hindi nyo napapansin. Ako po, napapansin ko. Kaya lang, minsan ang tao, talagang tao siya. But still, in the time na ma-realize mo, oh God, thank you. Tulad po kagabi, di ko po alam kung ano talaga ang mensahe ng Panginoon sa ngayon.
Doy, binigay po yung verse, hindi ko po alam kung paano po yung pagkakasunod-sunod ng kanyang kapahayagan. Until kagabi po, habang ginagawa ko po yung outline nito, sunod-sunod na po yung kapahayagan na kung paano ba ang pagkakasunod-sunod nito before na mangyayari ang ating babasahin na ito. Ano po? Kasi po kailangan natin makita yung kasaysayan sa nakaraan, sa mga nangyari sa panahon na yon, sa kasulukuyan at sa darating na panahon. Kailangan natin itong malaman upang lubusan nating maunawaan ang ating babasahin, pinaka-main text na ito. Mamaya po ay babasahin natin ng buo siya bilang samantalang pagwawakas. Ang sabi po sa Mateo ay sa Pahayag 19:11. Revelation chapter 19 verse 11. Pagkaraan nito'y nabuksan ng langit at nakita ko ang isang kabayong puti. Ang sakay nito'y tinatawag na tapat at totoo pagkat matuwid siyang humatol at makidigma. Sa pagdating po ng ating Panginoon, kung mapapansin ninyo, siya'y nakasakay sa isang kabayong puti. A white horse na simbolo ng isang makapangyarihang pakikitigma. Ang kabayo pong puti ay isang simbolo ng kapangyarihan na sinasakyan ng ating Panginoon Kristo. Kung tatandaan po ninyo, nang dumating ang ating Kristo, bago siya ipako sa krus, nang siya pumasok sa Jerusalem, siya po ay nakasakay sa isang buriko, a donkey sa Ingles. At inilatag ng mga tao ang mga balabal nila sa daan at sila'y kumuha ng mga dahon ng mga palm at kanilang ibinawagayway. Yan po yung ginagawa ng mga religionists pagka po mahal na araw. Kumukuha sila ng mga palaspas. They are welcoming daw. Yun po ang ating Panginoon. And yet, in the reality, gaano katotoo ang paghahanda natin ito sa pagdating ng ating Kristo? Nung dumating siya noong panahon niya, nang pumapasok sa Jerusalem, siya'y nakasakay sa isang donkey. In which, ano po yung donkey? A very, 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 humble animal. Napakabagal po niya, pero malakas siya. Pero mabagal siya. Isang maamong kalahi po ng kabayo, ang donkey. Siya po ay nasa family po ng mga kabayo. So, dumating siya hindi upang manakop. Dumating siya upang magligtas ang ating Panginoon Kristo. Kaya po nakasakay lamang siya sa isang donkey. Pero pagdating niya ulit, hindi na po donkey ang kanyang sinasakyan, kundi isang kabayong puti, tanda ng isang mangdirigma. Tandaan po natin yan. So, sa bawat bahagi po ng Biblia, meron po yan mga simbolo kung ating pong tinitignan. Ngayon, meron pong pangyayari na nangyari noong unang panahon pa na ang pagkasunod-sunod nito ay marahil ay hindi masyadong napapansin ng marami. Bagamat ilang pong taon na rin na ang ganitong kaalaman ay nabasa natin, nakikita natin sa mga aklat, sa mga religious, mga libro, sa mga prophecy. And yet, yung pinakadulong-dulo ng kasaysayan na ito ay hindi po natin napapansin. At ang akala natin ng mga kasalukuyang nangyayari sa mga religions, sa politika ay normal lang na nangyayari. Dahil sa gawa ng tao. It is na. Nakaprophesy na po yan nung unang panahon pa kung ano mangyayari sa sanlibutan. Ang mga bawat kasaysayan ayon sa kanilang pagkasunod-sunod. Ayon sa kanilang pagkasunod-sunod. Ano po? Babasa po tayo ng isang kasaysayan na sinasabi ko sa inyo,
sa aklat po ni Propeta Daniel. Dito po nagpasimula ang sibilisasyon. Tandaan po natin. Nanaginip po si Haring Nabukadnezar ayon sa kasaysayan po ng buong chapter 2. Ano po? Buong kabanatang 2 ng Daniel. Ang sabi po doon sa caption niya doon sa chapter 2, doon sa ano, una, ang panaginip ni Nabucodonosor. Nabucodonosor, sa English po. Ano po? So, hindi na po natin babasahin yung mga unang parte na yun, kundi sasabihin na lang po natin siya po nakapanaginip ng isang rebulto na nagniningning sa kanyang harapan. So, masyado po siyang nabagabag sa kanyang nakita, sa kanyang panaginip. At hindi niya yon maunawaan. Nagkaroon po siya ng takot, nagkaroon po siya ng bagabag, at hindi po siya matahimik. Dahil, inaalam niyang pilit, ano ba yung napanaginip niyang yon? Kaya po, nagtawag siya ng maraming mga pantas, mga wise men sa buong Babylon. Tandaan po natin, the Babylon, yan po ang isa sa mga unang sibilisasyon. Hanggang ngayon po, kung makikita ninyo, yung tira na bahagi ng kaharian na ito doon sa Iraq ay nandun pa rin po yung bahagi ng wall ng glory po ng Babylonia noong unang panahon. No? It is almost, sabi ko nga po, kung yung pang-favorite kong color, yung pa yung color ng kanilang mga walls. Ano po? Yung pong ultramarine blue. Okay. So, masyado siyang nababagabag at hindi siya mapakali, hindi siya makatulog. At pinatawag niya ang maraming mga pantas at mga wise men at pilit na tinatanong sa kanila kung ano ba yung panaginip na yon. Sa mga bahaging ito, nagpasya ang hari na kung hindi may paliwanag ng mga pantas ang panaginip na yon ay lahat sila'y papatayin yung pong mga pantas, mga wise men, mga marurunong, mga salamangkero, ano man yan. Siyempre, matatakot po sila. Hanggang sa dumating na ang isang pinakapunong kawal ni Nabucodonosor ay pumunta nga po kina Daniel at sinabi at tinanong ni Daniel, ano ba talaga ang nangyari? Sabi, bakit ipinapapatay ang mga dalubhasa, mga pantas na hindi makapag-interpret o hindi masabi kung ano yung panaginip. Kasi po, kung ating babasahin, doon sa verse 10 na lang para kompleto po yung ating pinag-aaralan. Kasi pinapaliwanag po ni Haring Nabucodonosor kung ano yung kanyang panaginip. Pero hindi naman niya masabi kung ano yung kanyang napanaginip. Siya ang nanaginip, pero kahit siya mismo, hindi niya alam kung ano yung kanyang napanaginip. Kaya ang kanyang hiningi sa mga pantas ay sabihin sa kanya kung ano yung kanyang panaginip at i-interpret kung ano yung panaginip na yon. Kaya po sa verse 10, sumagot ang mga manghuhula. Wala pong tao sa daigdig na makakagawa ng inuutos ninyo. Wala ring hari, gaano man ang kapangyarihan niya, na nag-utos ng ganyan sa sinumang salamangkero, engkantador o manghuhula. Napakahirap gawin ng inuutos ninyo. Tingnan po ninyo Dito ako natawad sa bahagi ito na aking babasahin Napakahirap gawin ng inuutos ninyo. Mga Diyos lamang, gods, Mga Diyos lamang ang makakagawa niyan, ngunit hindi naman sila makausap. Natawa po ako nung binabasa ko ito kasi sila mismo dumadalangin sa mga Diyos-Diyosan nila ngayon.
sinabi nila, inamin nila, mga Diyosan lamang ang makakagawa niyan, ngunit hindi naman sila makausap. Even their gods. They believe in their gods, they call to their gods, pero hindi nila makausap. So, inamin nila. How many people are like this today? Mga religionists. Kung sino-sino ang mga Diyos na kanilang kinakausap. Mga revoltong, mga estadwa. But they could not speak. So itong mismong mga manghuhula na ito, na mga salamangkero, mga encantador, inamin nila. Even then, they cannot speak to their gods. Di nakikipag-usap sa kanila. Eh, paano ngayon mga bato, mga bato, mga kahoy? Dahil sa sagot na ito, sa verse 12, dahil sa sagot na ito, lalong nagalit ang hari. Kaya tinutos na patayin ang lahat ng mga pantas at tagapayo sa buong Babylonia. Sa utos na ito, laban sa lahat ng pantas ng kaharian ay saklaw pati si Daniel at ang kanyang mga kasama. Yan po mga tatlong magkakaibigan. Si Meshach, Abednego, Shadrach. So kasama po sila sa papatayin. Kaya lumapit si Daniel kay Ariok, ang kapitan ng tanod ng hari na siyang inutosang pumatay sa mga pantas ng Babylonia. Ang tanong po ni Daniel, bakit po nag-utos ng ganito kabigat ang mahal na hari? At sinabi sa kanya ni Ariok ang dahilan. Dahil dito dumulog sa hari si Daniel at nakiusap na bigyan siya ng kaunting panahon at ipaliliwanag niya ang panaginip na ito. Umuwi si Daniel at sinabi kina Ananias, ito po yung mga tunay na pangalan nila, no po? Hindi po mga Meshach, Abednego o Shadrach, hindi po. Ito po yung tunay na pangalan nila. At sinabi kina Ananias, Misael at Azarias, ang pangyayari. Hinilin niyang ito'y sama-sama nilang idulog sa Diyos para hindi sila patayin kasama ng mga pantas ng Babylonia. So, nagkaroon na po sila ng gathering ngayon sa prayer. Nang gabing yun, sa pamamagitan ng pangitain, ay hinihag ng Diyos kay Daniel ang nasabing hiwaga, kaya't pinuri niya ang Diyos at sinabi niya, purihin ka magpakailanman, o Diyos, ikaw ang nagtataglay ng kaalaman at kapangyarihan. So. So pagkatapos po noong panalangin na yon, ipinahayag na ng Diyos kay Daniel ang kahulugan at kung ano yung panaginip. Verse 24, pagkatapos bumalik si Daniel kay Ariok, sinabi niya, huwag mo munang papatayin ng mga pantas. Samahan mo ako sa hari at ipaliliwanag ko sa kanya ang kanyang panaginip. Si Daniel ay dali-daling iniharap ni Ariok sa hari. Sinabi niya, mahal na hari, narito po ang isa sa mga bihag mula sa Huda. Siya po ang makapagpapaliwanag sa inyong panaginip. Si Daniel na tinatawag na Belshazzar, yan po ang Babylonian name niya, ay tinanong ng hari, masasabi mo ba sa akin ang panaginip ko at may paliwanag pagkatapos? Kasi kahit mismo pong si Nabucodonosor, hindi niya kung alam kung ano yung napanaginipan niya. Basta ang nakita niya, nakakatakot. Sa harapan niya. Sumagot si Daniel, ang hiwagang inihiling ng hari ay hindi may papaliwanag ng sino mang pantas, encantador, salamangkero o astrologist. Ngunit mayroon pong isang Diyos sa kalangitan na naghahayag ng mga hiwaga. At sa pamamagitan po ng inyong panaginip ay hinayag niya sa inyo ang mangyayari sa hinaharap. Uulitin ko po, at sa pamamagitan po ng inyong panaginip ay ihayag niya sa inyo ang mangyayari sa hinaharap. Kasama po ang panahon natin. Tandaan po natin yan. Kasama po tayo ngayon sa panahong ito, sa kapahayagang ito. Yan ang hindi napapansin ng marami. Ayan po ang hindi napapansin ng marami. Ewan ko kung ilang mga pastors, ministers, and scholars ang nakapansin na ito. But, kakaunti lang po. Hindi po tayo nagyayabang.
Pero kakaunti lang po talaga. At ba tayo po'y mapalad sapagkat sa mga kakaunting yon, nasama tayo. Nasama tayo. So, sa pamamagitan po ng inyong panaginip ay ihayag niya sa inyo ang mangyayari sa hinaharap. Verse 29, ito na po siya. Mahal na hari, ang panaginip ninyo ay tungkol sa mangyayari sa hinaharap. At ito'y inihahayag sa inyo ng Diyos na nakakaalam ng lahat ng hiwaga. Lahat ng misteryo. Ang hiwagang ito'y ipinaalam sa akin, hindi sapagkat ako'y nakahihigit sa mga pantas. Yun din po sasabihin natin, hindi naman po tayo nakakahigit sa iba. No! Wala po tayong sariling karunungan. Lahat po yan ay nanggagaling sa Diyos. Amen. Ang hiwagang ito ipinaalam sa akin, hindi sapagkat ako'y nakahihigit sa mga pantas, kundi upang ipaliwanag ito sa inyo at nang maunawaan ninyo ang gumugulo sa inyong isipan. Mahal na hari, ang napanaginip ninyo ay isang malaki at nakasisilaw na rebulto. Nakatayo ito sa harapan ninyo at nakatatakot tignan. Ang ulo nito ay dalisay na ginto. Pilak ang dibdib at mga bisig. Yung pong ulo, gold. Yung pong dibdib niya at dalawang kamay, dalawang bisig, ay yari. Ano po? Ay yari. Teka, nawawala po. Nakatayo sa harap ninyo ang nakatatakot. Ang uli nito ay dalisay na ginto, pilak ang dibdib at mga bisig nito. Pilak, silver. Yung pong pagdating dito, both hand are silver. Tanso ang tiyan nito at mga hita. Ano po? From belly hanggang dito po sa may tights. Ito'y tanso. Ang mga binti at mga paa ay bakal at luwad. Bakal. Ano po? Habang ito'y tinitignan ninyo, ito na po yan, tandaan po ninyo, mark po ninyong mabuti ito, habang tinitignan ninyo, yung pong rebulto, may batong natipak sa bundok. Ano po? Bumagsak sa mga paa ng rebulto at nadurog ang mga paa. Isa pong bato mula sa bundok, na bigla na lang nabiyak mula sa bundok, bumulusok pa baba at bumagsak sa paa ng rebulto. Pagkatapos, sa verse 35, pagkatapos nadurog ding lahat ang bakal, luwad, tanso, pilak, at ginto. Ang lupat naging parang ipa. Tinangay ito ng hangin at wala nang naiwan kahit bakas. Paki-mark po ninyong mabuti ito. Very, very relevant po ito sa mga panahon pong dumarating. Lalo na sa pagdating ng ating Panginoon. Tinangay po ng lahat ng hangin, walang naiwan na bakas. Samantala, ang tipak ng batong bumagsak dito ay naging isang napakalaking bundok na pumuno sa buong daigdig. With that, ang ating Panginoon si Kristo. Ano po yung bundok? Yung kanyang kaharian sa buong sanlibutan. Pagdating niya. Pagdating niya. Yung pong mga aklat na ito, mga propesiya, akala mo, kung pag binabasa po ninyo, parang ano lang, no? Parang kwento. And yet, kung hindi natin inihiling sa Panginoon kung anong tunay na kahulugan niya at pinag-aaralan natin word by word, titingnan po natin ang Biblia, titingnan po natin ang kasaysayan, even the history of the world, mauunawaan po natin na totoo ang lahat ng nasusulat sa banal na kasulatan. Even sa darating pang panahon, in the book of Revelation, itong lahat ay mangyayari. So,
Ayon po sa paliwanag ni Daniel, ang rebultong yon na nakita niya na nakatakaliw sa kanyang harapan ay nagliliwanag at nakakatakot tignan. So ipiniliwanag niya na ang ulo na ginto ay ang Babylon sa pangunguna po ni Nebuchadnezzar. The first civilization na nangyari ng kapanahunan na yon. It's a great, great, great empire noong panahon na yon. Subalit hindi yun nagtagal. Merong isang mas makapangyarihan sa kanya na sumako. Ito po yung pong dibdib na pilak. Kasama yung pong kanyang dalawang kamay ay pilak din. A silver. Ito po yung nagre-represent sa Persia and Media. Dalawa po kasi yung kapangyarihan na sumakop sa kanya. Pinagsanib na puwersa. Medo and Persia Empire. So makikita po ninyo, very accurate po ang Biblia, di ba? Yung pangalawa sa dibdib, yari sa silver, dalawang kamay, silver din, dalawang kaharian ang tumalo sa Babylonia. Persia and Media. Ngayon po, ang Persia ang siyang Iran. Since the beginning, makapangyarihan po ang Iran. At doon sa bandang ibaba, sa may tiyan, hanggang dito sa may tights dito, sa bandang ibaba, ito po yari sa tanso na sumisimbolo sa Gresya, the Macedonian Empire. Nung pong panahon na yon, doon unang na-discovery po ang tanso. Nung panahon na yon. But ang tanso is soft. Pero mas matigas naman kaysa sa silver. Ano po? At mas matigas siya kaysa sa ginto. So, nasakop po ng Greece ang halos sa kanyang buong paligid. Kasama po ang Persia dyan. Kasama po ang Babylonia at iba pang mga Middle Eastern na mga hanggang halos sumabot na po siya sa India, kaya lang hindi siya nakapasok doon. Dahil lumalaban po ang mga tao sa India. At doon na po namatay si Alexander the Great. Nang namatay po siya sa sakit, ang sabi, namatay sa sakit, pero sabi, tinamaan po siya ng isang pana na mayroong lason. So, yun po, nagpasimula ng bumagsak ang Macedonian Empire, ang Greece, at ito'y nagkawatak-watak. At ito'y sinakop po ng isang mas makapangyarihan na imperyo, ang Roma, na siyang bakal. Bakal po yung niya, yung sa dalawang paa niya. Yung pong luwad na pinaghalo, dun lang po sa paa. Ano po? Pero ito pong tights, sa binti, ay yari po sa bakal. So yun po ang Roman Empire na sumakop sa mga makapangyarihang mga bansa na ito na nauna sa kanya. Pero kung titingnan po ninyo, ito, pinag-aralan na natin nakaraan, mula doon sa tanso na yon, pagdating sa ibaba, bakal, dalawang paa, ang kaharian po ng Roma ay nag-split sa dalawa. Ito, kung nire-review po ninyo yung mga pinag-aralan natin ng nakaraan. Ang dalawang kapangyarihan na ito na dating isa, the Roman Empire, ay naging dalawa. Naging pong Western and Eastern Kingdom. Western and the Eastern Kingdom. Nauna pong nawala ang Western Kingdom, ang Roman Empire, na natili po ang Eastern Kingdom under Constantine the Great. Now, meron pong pumalit na kaharian sa West, at yun po ang tinatawag nilang the Roman Catholic Church. At doon sa Eastern Empire, under Constantine, ay naging Eastern Orthodox. Tandaan po natin, even these two religions are fighting each other for dominance. Tingnan po ninyo ang kasaysayan. Hindi po ako naninira. Hindi po ako nagsasalita ng kwentong barbero sa inyo. Check it out sa mga kasaysayan. Even Rome and the Eastern Kingdom, ang Constantine the Great, ang Istanbul ay naglalaban
Napakatagal na panahon. They want to dominate. Even the religious leader ay nag-aaway-away. Their soldiers are fighting and killing each other. Just for dominance. Pero nanay po ang Eastern. Pero hindi rin siya nagtagal. During the Ottoman Empire, bumagsak po ang Istanbul sa kamay po ng mga Muslim under the Ottoman Empire. Because God will not allow all of this. When you are fighting for each other, sa inyong bawat isa naglalaban kayo, then I will send somebody to destroy you both. Sapagkat, hindi ang Panginoong Diyos ang kanilang itinuturo, kundi yung kanilang mga political will and civil will. Even up today, kung mapapansin po ninyo, sino may hawak ng sanlibutan ngayon? Without knowing it. Mga religionists, mga politics. Hindi natin alam. Tayo kinokompress pababa. They don't want us to know the truth. Upang tayo'y kanilang mamanipula, makontrol. Even this religionists use the word God to manipulate people. Mapapansin ninyo, even today ngayon, sa ating bansa na lang. Sino ang kumokontrol sa ating bansa ngayon? Do you think the politics? No. The religionists. Kung ano man sila. Kung ano man sila. That's why God hated this system. Doon sa Rome ngayon, ang kanilang leader ay ang ating kinikilala si Pope Leo. Salamat at marami siyang itinutuwid ng mga doktrina na hindi na dapat. Marami. Ako'y natutuwa sapagkat siya lamang ang naging papa na nag-rebuke ng maraming mga doctrines nila at mga dogma. Pero galit na galit sila sa kanya. Dahil nakasanayan na ng mga tao, even him, siya'y kinasusuklaman ngayon. Ang leader ngayon ng mga Eastern Orthodox ay si Bartolomeo I. Even them, kasama po sila sa nagpo-form ng one world government and one world religion. Both of them and all religion in the world are forming one religion, one world government. This is a worldly, political, and civil ambition. Hindi natin napapansin. Nakakatakot, subalit, it is true. That's why, ang ating Panginoon doon sa binasa natin kanina, isang batong nagmula sa bundok, ang bumagsak sa paanan ng rebultong ito at ito'y naging parang alikabok at ipa na tinangay ng hangin. It means someday this system will be annihilated. Ito'y mawawala pagdating ng ating Panginoon. Alam po ninyo, tinignan ko yung sa pagkaaralan natin. So, tinuturo ng Panginoon kung saan mo titignan yan. Ano? So, tinignan ko sa internet. What are these 10 kingdom? Doon sa 10 daliri sa paa ng rebultong ito. Na pinaghalong bakal at saka luwad. Clay. Kasi po kapag pinaghalong luwad at bakal, it means hindi po siya matibay. Marupok.
Ano, hindi po kasi pwedeng paghaluin yung clay at saka bakal, magiging marupok po yan. Ano po? Kumbaga sa ano yung pong alloy na alam niyo, ano, yung alloy, yung ginagawang kaldero kung minsan. Alam po ninyo kung ano yan? Pinaghalo pong aluminyo at saka bakal. Kaya marupok. Kaunting pokpok po ninyo mababasag. Lalo na kung paghaluin mo pa yung putik at saka bakal. Lalong hindi pwede. But this kingdom are this. Number 1, Italy. Ikalawa, France. Nakasulat po yung kailan sila naging mga kingdom. Italy, 496 AD. France, 752 AD. England, 803 AD. Belgium, 806 AD. Holland or Netherlands ngayon ay 922 AD. Portugal, 1138 AD. Prussia, hindi po Russia, Prussia, 1139 AD. Austria, 1159 AD. Spain, 1179 AD. And Greece, 1829 AD. Doon po sila naging makapangyarihan ng panahon nilang yan. But according to Daniel, the feet with toes, as pinaghalong bakal at luwad, these are civil and religious power. So nakikita ninyo ngayon, kung kayo po ay nagmamasid sa kasaysayan ng mundo at sa mga nangyayari ngayon, you will know that it is true. Civil and religious power. Kapag po sinabing civil, kasama na po dyan ng politics. Sila ang mahawak sa buong daigdig. So kung wala po tayong alam sa mga bagay na yan, talagang malilito tayo. Malilito tayo. Kasi nga po, masyado natin ipinagkakatiwala ang ating sarili sa mga religion na yan, sa mga civil na yan, sa mga politics na yan. Nagtatampo po ang Diyos sa atin at nagseselos. Bakit kayo nagtitiwala sa aking nilalang? Andun po yan sa Book of Romans. Chapter 1, basahin po ninyo. They worship the creation rather than the Creator. Sinasamba nila ang nilikha kaysa sa lumikha. Yun po ang nangyayari ngayon. Ngayon babasahin po natin yung verse 29 hanggang sa 45. Makikita po ninyo lahat yan. Ano? Review po ninyo mabuti yung mga nakasulat dyan. Kung ano ang mangyayari sa bakal, takanso, o lahat ng yan. Yung pong pinakailalim, yung pinakapaa, ay ang ating kasulukuyang panahon. Remember that. Ano po yung sinabi ni Daniel kay Nebuchadnezzar? Ipinaalam sa inyo ng Diyos kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Kasama po tayo sa hinaharap ngayon. So kung babasahin po ninyo yung verse 49 to chapter 2 verse 29 to 45, makikita po ninyo, but I will not read it today sapagkat mahaba po yung ating binabasa dahil mayroon pa tayong babasahin na isa pa doon sa Revelation na maya bilang pansamantalang pagwawakas. But there is a warning in here, and I know it's a warning from God na ipinararating niya sa atin. Ang sabi, inilalagay natin at tinatayuan ang ating pananampalataya sa relihiyon at sistema ng sanlibutan.
Di ba? Inilalagay natin at tinatayuan ang ating pananampalataya sa reliyon at sistema ng sanlibutan. Itong nangyayari ngayon. Sistemang walang ibang layunin kundi imanipula ang tao sa pamamagitan ng relihiyon, doktrina at dogma. Napakatagal na pong panahon yan. Sa unang panahon pa, even in the 18th, 17th, 18th, 19th century, ginagamit ang relihiyon to control people. To control people. At magtanim ng takot sa mga tao, sa mga pamunuan ng relihiyon. It is no longer an obedience to the word of God, but fear of man ang nangyayari. So yun ang sistema sa kasalukuyan, walang ibang layunin kundi manipula ang tao sa pamamagitan ng reliyon, doktrina at dogma. Iisa lang dapat ang pagkatiwalaan ng ating buhay. Sa Kanya na nagbigay ng Kanyang buhay sa krus at sa krus ng Kalbaryo upang tayo'y lumaya sa pagmamanipula ng tao. Kaya nga po sinasabi ng ating Panginoon Kristo sa John chapter 8 verse 32, if you will continue in my word, you shall know the truth, and the truth shall set you free from the system of this world and these religions. Mahirap po talagang alisin yan sa ating kaisipan. Kaya ko po nasasabi sa inyo, even Pope Leo, nag-declare na po siya ng maraming mga katuruan na wala sa Biblia. Pero marami pa rin ng mga tao na nasa relihiyong ito na pinipilit pa rin yun sa kanila kahit sinasabi na ng pinakapuno na hindi na dapat ginagawa yan. Because why? Sapagat masyado nang natanim sa kanilang mga puso ang mga bagay na yun na nauna na nilang nalaman. At ngayon merong isang sumisigaw na sinasabing lumaya tayo sa ganitong mga katuruan sinauna, pero ayaw nila. At imbes na sila'y lumayo at umalis, kinasusuklaman nila ang mga taong ito na nagsasalita ng katotohanan. Huwag na po tayo magtaka sapagkat even in the book of Revelation, yung dalawang witness na sinasabi, I think it is in Revelation 11. Pagkatapos na mangaral ng dalawang saksi, dahil masyadong nababagabag ang mga tao sa tuwirang pangangaral ng dalawang saksi na ito, na kanilang inihahayag ang kanilang mga kasalanan at kabuktutan, ang kanilang kalayawan. So galit na galit ang mga tao sa kanila, naggigigil. Pero dahil hindi pa rin oras ng kanilang kamatayan, sige pa rin tinuutusan sila ng Diyos. Hanggang sa dumating ang takdana ang 3 araw na sinasabi, 3.5 years na pangangaral. Sa Israel, sila'y pinatay. At ang kanilang mga bangkay nakandusay sa mga salansangan. At hindi sila inililibing sapagkat galit na galit ang mga tao sapagkat yung dalawang saksi na ito ay masyadong nagbigay ng hapding sakit ng damdamin sa kanila. Dahil hindi nila matanggap ang sinasabi ng mga propetang ito ang patungkol sa kanilang pamumuhay. That's why they killed. At ang pinakamasama pa niya, nang sila'y pinatayan, doon sila nakahandusay sa lansangan ng Jerusalem. Nagpalitan pa sila ng mga regalo, nag-exchange gift. Doon pala nang galing yung exchange gift na yan. Nagpalitan sila ng regalo sapagkat sila'y masayang-masaya na matay na ang dalawang taong ito na bumagabag sa kanila ng gusto. But after 3 days, biglang narinig ang isang tinig. At sinabi sa dalawang namatay, umakyat na kayo dito. At biglang bumangon ang dalawang ito at iniakyat sila ng Diyos sa langit. Sila'y nang gilalas, natakot. Nagkaroon ng pagkulong, ng paglindong.
Babasahin ko din yung mga yan. See that? Kung inaakala natin na ang ating mga nangyayari ngayon, na pangangaral ngayon, diretsahan na masyado, noon. Nag-iingat pa lang, nag-iingat pa po kami. Not because we don't want to offend somebody, kundi alam natin, once nagsalita tayo ng laban dito sa ating live streaming, automatically, buburahin po tayo, alisin tayo. At yun po ang pinaka-iwas-iwasan natin muna, pansamantala. But someday, kung alisin nila tayo, so, thank you. At least naipangaral na yung katotohanan sa mga tao. At marami na nakaalam ng katotohanan. So that they could prepare. Ano po? Sa kanino natin ipagkakatiwala ngayon ang ating sarili? Sa mundo? Sa kanyang kapahamalaan? Sa mga religionists? Sa mga sistema ng sanlibutan? O sa ating Panginoon Diyos mismo? Sa ating Panginoon Jesucristo. Si Jesucristo ang tanging pundasyon ng iglesia. Wala nang iba. Sinasabi ng ating Panginoon, doon kausap niya ang kanyang mga apostol, nakaharap din si Pedro. And upon this rock, that faith that is bigger than boulder, I will build my church, and even the gates of hell cannot prevail against it. Ngayon, ang tanong sa inyo, nananaig ba? Nananaig ba ang ating Panginoon sa Kristo sa inyong buhay? Amen. O ang impyerno ay patuloy pa rin nananaig sa atin? Yan po ang tanong natin ngayon eh. Kasi sabi ng ating Panginoon sa Kristo, even the gates of hell cannot prevail against my church. What is the gates of hell? Sin, the system of the world, mga religionists, mga katuruan, mga doktrina, mga dogma na nagliligaw sa ating Panginoon, sa ating mga sarili, tungo sa Panginoon. Those are gates of hell. At ayaw ng Panginoon sa atin yan. That's why ang Ecclesia, ang ibig sabihin, Ecclesia is not an institution o the group. It's a body of believers na tinawag mula sa sanlibutan, nalalabas sa sistema ng sanlibutan, nalalabas mula sa sistema ng mga relihiyon. Yun po ang iglesia, nalalabas upang maglingkod sa Diyos na buhay. Ayon kay Propeta Daniel, ang sistema ng sanlibutan kasama na ang mga relihiyon, mga kapangyarihang ipinagsalib ng kapangyarihan ng politika at relihiyon espiritual, lahat ng ito ay wawasakin ni Jesucristo sa kanyang pagdating. Gayon, kanino mo ipagkakatiwala ang iyong kaluluwa at buhay? Sa relihiyon at sistema ng sanlibutan o doon sa darating na wawasak sa rebulto at sistema ng sanlibutan na isinulat ni Propeta Daniel? Yung po binasa natin kanina, yung batong mula sa bundok na bumasag sa paa ng rebulto hanggang mawasak ang lahat ng buong rebulto na ito, naging isang parang alikabok na iba at tumangay ng hangin at nawala na at hindi na matris saan man. Ito po yung gagawin ng ating Panginoon Kristo pagdating niya. Ito po yung gagawin niya. Aalisin niya ang sistema niya at papalitan niya ng mga sistema ng ating Panginoon Diyos mismo. Basahin natin ang pagtatapos nito bilang natin. Sabi ng 11:02 kanina. So, ito na lang po last natin babasahin. Ito po yung mangyayari pagdating ng ating Panginoon Kristo na sinasabi ni Daniel. Ano po? Nawawasak sa rebultong yan. Pagkaraan nito ay nabuksan ang langit at nakita ko ang isang kabayong puti at sa kayo nito ay tinatawag na tapat at totoo pagkat matuwid siyang humatol at makitigma.
Parang nagniningas na apoy ang kanyang mga mata at napuputungan siya ng maraming korona. Nakasulat sa kanyang katawan ng pangalan niya, ngunit siya lamang ang tanging nakababatid ng kahulugan na iyon. Ang tinutukoy po dito ang ating Paso Kristo. No? Tandaan po natin. Verse 13, tigmak ng dugo ang kanyang kasuotan dahil sa pagkikitigma. Tigmak ng dugo ang kanyang kasuotan. Salita ng Diyos ang tawag sa kanya. Sumusunod sa kanya ang mga hukbong langit na nakadamit ng malinis at puting lino at nakaraksakay din sa mga kabayong puti. So they're all warriors. May lumalabas na tabak sa kanyang bibig. Gagamitin niya itong panlupig sa mga bansa at pamamahalaan niya sila sa pamamagitan ng kamay na bakal at pag-aagusin mula sa pisaan ng gubas ang alak ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Remember, the scepter, iron scepter is a sign and symbol of authority. Sabi niya, parang dugo na aagos mula sa pisaan ng ubas ang alak ng puot ng Diyos. Sa kanyang kasuotan, sa kanyang hita ay nakasulat ang pangalang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Nakita ko naman ang isang anghel na nakatayo sa araw. Hinawayan niya, hiniyawan niya ang mga ibon sa himpapawid. Hali kayo, magkatipon para sa malaking piging ng Diyos. Hali kayo, kanin ninyo ang laman ng mga hari, mga general, mga kawal, mga kabayo at ang kanilang mga sakay. Kanin ninyo ang laman ng lahat ng tao, alipin at malaya, hamak at dakila. So nagtatawag po ang anghel sa lahat ng mga ravenous birds na yan. Kasama po yung mga vulture and everyone that eat the flesh. Tinawag ng anghel na ito sa digmaang ito sapagkat maraming mamamatay ng mga hari kasama po ng mga alagad ng Antikristo. At nakita kong nagkatipon ng halimaw at ang hari sa lupa. Ano po? The beast. Who is the beast now? Sabi po ng marami, this is the Antichrist. But I do believe the Antichrist are the religionists today. The political power. Nakita ko nagkatipon ng halimaw ang mga hari sa lupa at ang kanilang mga hukbo upang bigmain ang nakakasakay sa kabayo at ang hukbo niya. Nabihag ang halimaw, nabihag din ng bulaang propeta na gumawa ng mga himala sa harapan ng halimaw. Ang mga ito ang ginamit niyang pandaya sa mga taong may tanda ng halimaw at sumamba sa larawan nito. Ang dalawang ito'y inihagis ng buhay sa lawan ng nagliliyab na asupre. Ang kanilang mga hukbo ay pinatay sa tabak na lumalabas sa bibig ng nakasakay sa kabayo at nagsawa ang maibon sa kakakay ng kanilang mga bangkay. Ito po yung kawakasan ng sistema ng sanlibutan at ng mga religionists na yan. Ngayon, kanino natin ipagkakatiwala ang ating buhay? Ulit, matanong sa Kanya na nagbigay ng Kanyang buhay para sa atin upang hindi tayo dumanas na katulad ng daranasin ng mga ito pagdating ng ating Kristo. Tayong lahat ay lumukod na ilang. Yes, Lord. Salamat po. Salamat, Jesus. Dinadakila ka namin na ba, pinupuri, sinasamba, pinaparangalan, niluwalhati. Hello God, you are a God of all mercy. Ikaw ay makapangyarihang Diyos. Salamat po sa iyong pagpapahiwatig ng mga salita mo na mangyayari sa inaharap. Even, O God, sa napakaraming libong taon na nakaraan sa panaginip ni Nebuchadnezzar, ipinakita mo na ang mangyayari, maging ang kasalukuyan na panahon. Nakakalungkot sa bakit maraming mga tao pa rin ayaw sa salita ng Diyos. Mas gusto nila ang sistema ng sanlibutan. Kaya sila'y napapatangay din sa sanlibutan. Subalit sa lahat ng mga tinawag mo, Ama,
Dumaranas sila ng maraming mga kaparusahan, mga torture, kamatayan sa mga nakaraang mga martyr na yung tinawag. And yet, hindi natigil doon, Panginoon. Lalong dumarami, Panginoon. Sumisigaw ng katotohanan sa sanlibutan. Even though they know that they will die because of your name. Hindi na po ito lingit sa amin, Panginoon. Marami nangyayari ngayon. Sa iba-ibang dahon ng sanlibutan. Nababasa namin, nakikita namin, napapanood namin. Even in this last mga ilang araw pa lang, buwan ang nangyari. More than 70 Nigerian ang pinugutan ng ulo, mga Christians. 70 Christians pinugutan ng ulo at binaon because of their faith in Christ. Habang kami nandito, Panginoon, malayang-malaya para bagang walang mangyayaring ganito sa darating na panahon. Bagamat mayroong mangyayari, we know, Lord God, iingatan mo kami. Katulad ng pag-iingat mo even to those mahigit na 70 na mga Nigerian Christians na pinugutan ng ulo. I know, iningatan mo sila. They die, Lord. They die. But they will live forever. Yun ang pangako mo sa amin, Lord. Kami mananampalataya sa iyo. Kahit kami mamatay, kami muling mabubuhay. Yes. At hindi na namin taranasin ang muling kamatayan sa iyong pagdating. Sapagkat wala ng kamatayan sa lahat ng iyong mga hinirang. Dito kami tumatayo. Dito po kami sumasandal. Dito kami humayakap sa mga pangako mo ito. Magtayo ka pa ng maraming mga ngaral, mga Kristiyano na maghahayag ng katotohanan na ito. Yes. Na ang paglalaro sa buhay Kristiyano ay dapat matapos na at magkaroon ng seryoso, Panginoon, sa buhay namin bilang yung mga anak. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. We pray for all of this and we pray for our mother here, Lord God, ang ating mahal na asawa. Ngayon ay araw ng kanyang kaarawan. 72 years of gift of life. May binigay mo sa kanya. So we pray for her, Lord God. Continue to heal her. Sawayin mo, Panginoon, ang mga palpitation sa kanyang puso. Ang mga panghihina sa kanyang katawan. Sa pangalan ng aming Pasko Kristo. Sa mga pangako mo doon sa Isaiah 53, Lord God. By your stripes we are healed. So we commit everything to you, Father God. Even our life, our physical, Lord God, our spiritual, ay pinagpakalog namin sa iyo lahat. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pagkakataon na makapaglingkod pa sa iyo hanggang sa ikaw ay dumating. Lalo na kaming mag-asawa na ipinangako namin sa bawat isa. That we will serve you as long as we live till you come. Till you come. Till you come. Salamat po, Panginoon, sa pribilehiyong itong ibinigay mo sa amin mag-asawa, to lead our family, our children and our grandchildren, our brothers and sisters and in-laws. Thank you, Father God. Thank you for all the glory and honor is yours sa lahat ng ginawa mo ito. Sa aming pong pansamantalang pag-iwahiwalay ang Diyos. Ang pag-ibig ang siyang patuloy na dumaloy sa bawat tahanan, sa bawat individual, sa bawat pamilya. Saan man sila naroroon ngayon, ang iyong pag-ibig ang siyang patuloy na bumalot sa amin. Salamat po sa iyong banal na Espiritu na iyong ginamit upang kami, lalo pa, Panginoon, magsumigasig sa aming buhay bilang mga anak mo. Aming Panginoon Diyos. Salamat po sa lahat ng ito. Sa iyo po namin binibigay lahat ng karangalan, kapurihan, kapasalamatan sa tanging pangalan ng aming Kristo. Amen. Amen. God bless you and God keeps you. Okay. Thank you. God keeps you po.